a few days ago, mga kotsero, ay may pinasabog si Attorney Harry Roque. Speaking of Harry Roque, di ba? Speaking of Harry Roque, may pasabog si Attorney Harry Roque last week na si presidente daw ay nagbago ng ihip ng hangin tungkol sa ICC. Tapos tinapik na natin 'yun. Kung gusto niyo panoorin 'yun, nakagawa na tayo ng video tungkol diyan last week. Ni-live stream ko pa nga 'yan eh. So ngayon, sumagot ang DOJ. Sumagot ang DOJ, mga kotsero. Pero panoorin muna natin yung balita. Ito ho yung sinabi ni Spokes Harry Roque, tsaka yung sinabi din ng DOJ. Ito po yung sinabi nila. Ngayon, puntahan natin yan. Yarn. Ito ho yung balita kanina. Panoorin natin to. So, meron po akong confirmation na talagang nag-iimbestiga ang mga dayuhan dito sa Pilipinas. Sa kanyang vlog, sinabi ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque na batay sa nakuha niyang impormasyon, sinasabing labas-pasok na sa Pilipinas ang mga dayuhan galing sa International Criminal Court o ICC at nag-iimbestiga. Binigyang diin ni Attorney Roque na labag ito sa saligang batas ng bansa. Kaya nga po yung banta na nakikipagtulungan na tayo sa ICC, mukhang totoo. Subalit nang tanungin ng UNTV News si Department of Justice o DOJ Secretary Crispin Rimulya hinggil dito, sinabi ni Secretary Rimulya na hindi basta-basta napapasok at lalabas na lang sa Pilipinas ang mga dayuhan para mag-iimbestiga. Tanong pa nito, kaninong panuntunang legal ang dapat na sinusunod? Anya, dapat ay panuntunan ng Korte ng Pilipinas ang masunod. Right, ito ay para mabigyan ng proteksyon ang mga karapatan ng akusado alinsunod sa ating saligang batas. Una nang sinabi ni Secretary Rimulya na dapat makipag-ugnayan ang ICC sa DOJ bilang kortesiya. Ayon naman sa Assisting Counsel ng ICC at abogado ng War on Drugs Victims na si Attorney Cristina Conte, maaaring i-regulate ng Pilipinas ang pagpasok at pananatili ng mga bisita o dayuhan rito. Pero hindi anya pwedeng ipatupad ang mga sariling panuntunan ng bansa kaugnay sa investigasyon ng ICC. Sa ngayon, wala pang panibagong pahayag ang pamahalaan kung makikipagtulungan o hindi ang Pilipinas sa ICC. Dan Tiamento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming santi. Yun. Pero bago natin ipagpatuloy ang ating pinag-uusapan dito sa video na ito, may tanong muna ako sa inyong lahat. Sa mga nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, gusto nyo bang makauwi sa Pilipinas ng may libreng patiket galing kay Sendwave? Ito lang gagawin nyo, mga kutsero. Ito lang, pakita ko sa inyo. Pwede kayong manalo ng isa sa 3 free round-trip tickets sa pamamagitan ng Sendwave Pasko. Ayan, mga kutsero, matindi-tindi to. Win a free round-trip flight home kung ikaw ay magpapadala ng higit $200 sa inyo pong Sendwave account hanggang December 31, 2023. Ayan, so kapag nagpadala kayo ng higit $200, so may entry na agad kayo sa up to 5 entries sa mga kotsero ang pwede nyo makakuha dyan sa round trip flight home na yan. Pero paano ba kayo makapagpadala sa Pilipinas sa pamamagitan ng Sendwave? Ang gagawin nyo lang muna, mga kotsero, i-download ang Sendwave app, gumawa kayo ng account, lagay nyo ba ang account details mo dyan, at pwede na kayo magpadala sa GCash, cash pickup through pawn shops at sa iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa ang aking promo code, the Coach Jared, makakuha kayo ng $20 free credit. Ayan, mga kotsero, kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs at para makakuha kayo ng libreng patiket pauwi ng Pilipinas. Balikan natin yung sinabi ni Sec Boying. So yun nga, konting konteksto mga kotsero para mapag-usapan natin ng maayos. Last week, tinapik natin ito yung kay Spokes Harry Roque. Ano ba yung premise nung kanyang sinabi? Ang premise kasi, mga kotsero, ito. Napraning si President Bongbong Marcos nung kinausap siya ng members of the military. Ito raw miyembro ng military na ito, kinausap sila ni Digong para mag-umpisa ng destabilization. Yun. Yun yung sinabi ni Attorney Harry Roque.
So, dahil naaning daw dun sa destabilization, nagbago na raw ang ihip ng hangin patungkol sa ICC. Na parang gusto na raw ilaglag si FPRRD sa ICC ng Marcos administration. Ngayon, mga kotsero, ang kanyang ebidensya para dito yung kanyang A1 na bubuit. A1 as in A1 bubuit. Reliable source daw yun, reliable source. Na eto raw A1 bubuit niya na kinuwento sa kanya na yun nga, nagsumbong nga daw yung members of the military na kinausap ni Digong. Nagsumbong kay PBBM. At ang sinumbong, yun nga ang distab. Ay, hindi pala yun. Pagkatapos daw nilang magsumbong, ang pumasok, ang pagkakaintindi daw ni President Bongbong Marcos ay distab. Yun yung kwento ni former Spock Sari Roque. To which, ang sabi natin, tayo dito, nung ina-analyze natin yung kwento, ang inisip natin, siguro, kaya naisip na magdi-distab kasi yun ang sinumbong. Diba? Yun ang sinumbong O di yun ang maiisip. Hindi naman siguro maiisip ni PBBM na may distab kung hindi yun ang sinabi ng militar. So yun yung direct natin doon. Okay, tapos moving forward, fast forward. Mahaba kasi yung video Fast forward, doon naman sa kwento niya sa kanyang dating law partner. Partner niya sa law office. For 36 years daw. Ang tagal daw nila nagsama sa practice. Tapos, nung panahon daw ng investigasyon ng ICC sa drug war, nag-decide daw itong kaibigan niya, ni former Spokes, na itutuloy niya ang pagre-representa sa mga biktima ng drug war. Tapos nagsabi ngayon to si Attorney Roque, ang sabi niya, hindi pwede yan kasi ako nasa admin ako, pagtatanggol ko yung admin. Ikaw naman magiging prosecutor ko tapos iisa lang ang law office natin. So naghiwalay sila ng law office. Okay. Ito ngayon ang kwento. Ang sabi daw sa kanya nung dati niyang partner sa law office, ang sinabi daw sa kanya ay labas-pasok daw ang ICC sa Pilipinas. Labas-pasok daw ang ICC sa Pilipinas. At nag-iimbestiga na raw. Okay. Sige. Doon mga kotsero, nagkaroon tayo ng maraming tanong. Una, who authorized yung paglabas-pasok ng ICC sa Pilipinas? Who authorized it? Is it an official visit from the ICC? Dapat may papeles yan. May papeles dapat yan. Dadaan yan sa ating Department of Justice. Parang kapag halimbawa, itong si Kibuloy, sabi ng FBI, aarestuhin namin si Kibuloy Meron tayong tawag doon, extradition treaty. Final na yung kaso, aarestuhin na namin siya. Hindi sila pwedeng pumunta ng Pilipinas basta-basta. Kakausapin mo na nila ang DOJ. At through DOJ, doon nila gagawin yung arrest. Tapos may extradite. So, ayun. So, mga kotsero, who gave the permission? Who gave the permission? Number 1, yun ang una kong tanong. Pangalawa, is it an official ICC business? Official ICC business ba yun? Kasi mga kotsero, eto naman isa ko pang tanong dyan. Halimbawa, ako si foreigner, ako yung taga-ICC, mag-iimbestiga ako sa Pilipinas. Am I coming in as a representative of ICC? If not, anong status ko? Turista. Turista. Yun ang status ko. Pumasok ako sa Pilipinas as a tourist. At bilang turista, kinausap ko yung mga biktima ng drug war. Through whom? Through the lawyer that is the friend of Attorney Roque. Nagigets nyo yung logic nung sinabi kong yun. So does that mean
dahil kinausap ko yung mga biktima ng drug war in their private capacity, in the presence of their counsel, na kaibigan ni Attorney Harry Roque. Does it mean na pinayagan ng Pilipinas ang investigation na yon? Not necessarily. Not necessarily. Kasi hindi naman sila pumasok as a representative of the of ICC. Hindi nga sila nagpaalam eh. Kaya nga sinabi ni Sec Boying Remulla, it is not so simple as to go in and out of the Philippines to investigate. Hindi ganun kadali yun. Madali yan pagpapasok ang turista. If you want the Philippines to help, kung totoong tumutulong ang Pilipinas sa nangyayari dito sa ICC, dapat gobyerno mismo ng Pilipinas ang mag-i-initiate. Sasabihin na sa ICC, pumasok kayo dito sa Pilipinas as yourselves. As ICC, hindi as tourist. Bakit? Kasi these are crimes that are committed within the Philippine territory. And being the crimes are committed in the Philippine territory, meron tayong tinatawag sa criminal law na territoriality principle. Na ang main jurisdiction dyan ay Pilipinas. Pilipinas ang mag-iimbestiga dyan, hindi ICC. In the same vein, mga kotsero, para makapasok ang ICC sa Pilipinas, kailangan muna nilang patunayan sa gobyerno ng Pilipinas na kailangan natin ng tulong nila. Kasi either hindi tayo nakakapag-imbestiga or hindi tayo whatever reason. Kaso nag-iimbestiga eh. Nag-iimbestiga kasi. Diba? Kaya nga sinabi rin ni Secretary Remulla, anong proseso ang gagawin natin? Anong rules ang susundin? Rules of court ng Pilipinas o rules of court ng ICC? Yun ba? Anong susundin natin dyan sa dalawa na yan? Ano sundin natin dyan? Basically, municipal law, yung batas ng Pilipinas. Municipal law would always take precedence. Mauuna lagi ang local municipal laws before international laws. Ganun yun. Kaya nakakatawa rin yung sinabi ng taga-karapatan, yung abogado ng taga-karapatan, kasi na hindi raw pwedeng diktahan. Kasi mga kotsero, sana yung sinabi niya, ayan. Pwede lang daw natin i-regulate yung pagpasok, pero hindi raw natin pwedeng turuan yung ICC sa kanilang pag-iimbestiga. Alam niyo yung problema sa mga half-truth? Ito half-truth. Half-truth to eh. Totoo naman, hindi natin pwedeng diktahan ang proseso ng ICC. But when it comes to crimes committed in our territory, meron tayong say dyan. Simple lang naman eh. Simple lang. Nakapag-file na ba kayo ng kaso sa Pilipinas? Meron na bang kaso na na-file sa Pilipinas tungkol sa war on drugs? Meron, di ba? Meron. Kaso, hindi nyo inaakyat sa level ni Digong. Bakit? Alam kasi nila na wala silang ebidensya that will implicate Digong sa crimes against humanity. So, dadaanin nila sa korte na medyo mas madaling i-manipulate. Yung nadadaan sa PR. Yun yung ICC. Yun yung ICC.
So mga kotsero, nakakatawa lang talaga itong sinabi ni... Nasopla dito eh. Nasopla dito si Attorney Harry. Nasopla siya dito. Kasi bakit nga naman? Bakit sila nandito? Paano mo nasabi na nandito sila? And if they are here, why are you not talking to the government? Diba? Ba't hindi kinakausap ang gobyerno? Yun. Nakakatawa nga eh. Naglabas ng statement ang DOJ. Hiwalay pa. Hiwalay pa yan. Ito ang sinabi ng DOJ. Kanina lang. Si Net25 ang nagbalita. Ngayon lang pinublish o 7 p.m. Pagdating sa Pilipinas, ng ICC probers, itinanggi ng DOJ. Wala raw mga kotsero, wala raw communication sa kanila ang ICC na nandito sila sa Pilipinas para mag-imbestiga. Siguro, nandito sa Pilipinas, not in their official capacity. Yung hindi sila miyembro ng ICC. Siguro private. Di ba? Mga ganun. Reaction ito ng Department of Justice sa kumakalat sa social media na nasa Pilipinas na ang mga ICC investigators. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Miko Clavano, walang katotohanan ng nasabing report. Sa mensahe ni Clavano, tinawag niyang fake news ang report na kumakalat sa social media. Fake news daw. Ngayon mga kotsero, let's give Attorney Harry Roque the benefit of the doubt. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga kotsero na kapag ang kwento nanggaling sa isang bagay na hindi mo ma-validate, hindi mo ma-check. For example, nanggaling yung impormasyon sa isang A1 bubwit, nanggaling sa isang law partner. Hindi mo ma-verify yan eh. Alam ka naman puntahan mo si law partner at sabihin mo sa kanya, uy, may sinabi si Attorney Harry Roque, totoo ba yun? Wala naman ganun. Parang pulburon, hindi mo ma-verify yan eh. Hindi mo ma-check yan, hindi mo ma-verify. Claim nila yun, pero hindi mo ma-check yan. Hanggat hindi sila naglalabas ng ebidensya. It's the same thing. Ganon din yung nangyari dito sa ICC. The claim is, nandito na raw yung ICC puti. Mga puti pa eh, yun pa yung sinasabi. Mga puti ng ICC. Pero wala silang official na communication sa ating DOJ. So what does that mean? It means na kung totoo tong chismis na to, kung totoo itong kwento na to, wala sila sa Pilipinas in their official capacity. Hindi sila nagpaalam. Hindi sila nagpaalam. At anong mangyayari sa ebidensya na kinuha mo without a warrant? Or baka ito pa isa naisip ko, hindi kaya nag-deposition lang? Deposition lang. Ibig sabihin, kinuha lang yung statement, official statement ng mga biktima. Kung totoong nasa Pilipinas, ha? Actually, hindi mo pa nga masasabing official yun eh. Kasi nga, they did not come in their official capacity. Baka nag-interview lang, chinek lang. Baka chinek lang. Ito yung nakarating sa aming kwento. Punta tayong Pilipinas, i-validate natin. Hindi tayo papasok as ICC, pasok tayo as tourist. Tapos labas pasok. Bakit? Deposition eh. Kukunin mo yung testimonya. Diba? So, o baka interview, baka hindi pa nga deposition yan. Baka interview lang yan. Diba? So, yun. Kasi usually yung deposition, yan eh, parang opposing counsel lang gagawa ng interview eh. Kapag deposition. Baka lang yan, baka tawag dito, interview lang. In-interview lang nung
nagpapanggap na turista na ICC ICC whatever investigator. Yung kwento. Pero mga kotsero, I highly doubt it. Why will they waste time? Ang daming ginagawa ng ICC. Aksayahan nila yan. Ito nakakatawa tong report na to. Puro tayo video ngayon kasi wala masyadong write-up tungkol dito sa issue na to eh. Ito naman yung propaganda na ikinakalat ng mga dilawamping CPP. Syempre, nandiyan sila para waiting in the wings yan eh. Kumbaga, dahil natalo sila at wala na sila sa kapangyarihan, syempre, aabang-abang yan. At kapag meron mga intrigang tulad ng ganito, susul-sul-sul yan para tuluyang masira at makabalik sila ulit. Game, ito. Bibigay ba, tingin mo, ng administrasyong ito ang mga nasasakdal o ay itong mga miwarat? Ito ay another educated guess. Yan. Wait, bago tayo magpatuloy. Sagutin ko lang muna ito Sabi ni Mark, wouldn't that make it illegal or make their investigation invalid? Not illegal, but kaya nga feeling ko wala investigation eh. Kaya feeling ko wala investigation. Kasi kung may investigation, dapat may proseso yan. Hindi yan basta-basta lang. Feeling ko wala investigation. Baka nag-i-interview. That's about it. Okay, tuloy natin to. Yan naman yung sinabi natin ng mga nakaraang buwan, no? Dahil tawag natin existential question na. Ibig sabihin yung existence na ng mga nagtutunggalian ang concern dito sa usapin na to, no? Yung mga Duterte, dahil may possibility na sila ay hulihin ng ICC, matatapos na yung kanilang political career. At yung mga Marcos naman, dahil nailagay sa isang corner yung mga Duterte, at na malamang hindi naman papahuli ng buhay, so gagawin din nila ang lahat para mapigilan ito. At paano mapipigilan ito? Dapat mapigilan yung presidente. Hindi naman kayang i-impeach yung presidente dahil hawak nila yung Kongreso. Hindi naman kayang iku yung presidente. Sabi nga ni AFP Chief of Staff Browner, dahil kontrolado nila yung chain of command. At hindi naman nila kayang mag-people power dahil hindi ganun kadali yan. Kailangan mo ng people. At baka yung people mo ay nasa Davao lang. No? Hindi nga kaya siguro yan sa Mindanao dahil konti lang naman yung naging benepisyo ng Mindanao nung presidente si Duterte. No? Kaya medyo malabo din ang people power. Kaya medyo desperado sila, mag-ingat yung presidente, si President Bongbong Marcos. So, nanganganib pareho. No? Kaya yung tanong mo ay ano ang magiging epekto niyan? Tingin ko itong darating na mga buwan, medyo delikado, parehas na kampo. No? Kaya wag lang popcorn ang ating ilabas, pati barbecue ilabas natin habang nanonood sa mga pangyayari. No? Tingin ko papayagan tingin mo. Tingin ko papayagan dahil nga alam natin na may mga threats sa gobyerno. May mga threats kay Bongbong Marcos nitong mga nakaraang buwan. No less than the Chief of Staff ng Armed Forces inamin. At mismo si Digong inamin, nakausap niya yung mga military. No, sabi nga ni spokesperson Harry Roque, ano naman kung kausap ang military? Baka pinag-uusapan nila yung paano magburda, no? Pinag-uusapan nila, no? Paano magluto, no? Yun ang pinag-uusapan nila. Kaya tama naman yung sinasabi ni ex-spokesperson Harry Roque na hindi naman destabilization ang pinag-uusapan no, ni Digong at saka ng mga general. Ang pinag-uusapan nila ay paano magtahi ng damit, no? Paano magluto ng omelette, no? At talaga yun ang pinag-uusapan nila. Harmless naman. No? Harmless. Kaya nakaramdam ng threat ang gobyerno. Kaya malamang papasukin nila yung ICC, no? At ipapahuli. Iba kasi siyempre yung kapag naglabas ng arrest warrant, kung if they will enforce it, that's what really ang inaabangan, di ba? Hindi naman necessarily yung gobyerno mag-enforce. Ang mag-enforce niyan malamang ay baka Interpol. Na mga 2 oras lang ang layo sa atin sa Hong Kong. Interpol? Yan, nandun yung headquarters ng Interpol. Baka mag-request ang ICC. Inuulit ko, baka. No? Baka.
Maka-Interpol kayo eh, si Vladimir Putin nga hanggang ngayon di maaresto eh. Itong mga dilawan talaga. Baka tayo pahulihin ng Interpol eh pag malaman nila sinasabi natin eh, no? Kaya malamang baka mag-request yung ICC sa Interpol na sila mag-implement, no? Nung kanilang international warrant. At malamang payagan ng gobyerno. Paano hindi ng gobyerno kasi hindi pwede mag-invoke ng international law. Tapos mamimili sila kung ano kanilang papayagan. Hindi nila pwedeng i-invoke yung UNCLOS laban sa China. Di ba? International law laban sa China. Tapos pagdating sa ICC, teka, hindi pwede. Dapat, pag in-invoke mo yung international law, ay gawin mo ng lahat. Di ba? Hindi ka pwede mag-cherry picking eh. Hihina yung kaso natin sa UNCLOS laban sa China, yung ating victory na historic. Kung pagdating sa ICC ay teka muna pag-iisipan muna namin, no, pag-aaralan mo. Baka next year tapos na yung pag-aaral. Nang kwenta, no? Pag dilawan talaga ng salita, walang substance. Ang daming sinasabi pero walang substance. Parang kontsinilyo na naubos yung laman. Ay, naka. Nang kwenta, guys. Puro malamang papapasukin. Malamang ganito. Kasi ganyan. Yung international warrant nga ng ICC kay Vladimir Putin hanggang ngayon, hindi pa ma-implement eh. Sa Pilipinas pa ma-implement. Tapos nakakatawa dito sinabi niya. Basura talaga eh. Sabi ni Mike Jose, puro basura. Basura talaga eh. Alam niyo kung bakit? Kasi sabi niya, mawawalan tayo ng claim sa UNCLOS. Ay, bakit? Pareho ba ng kaso yun? Yung ICC at saka PCA? Hindi ba magkaibang venue yan? And besides, it's an arbitration court. Hindi yun criminal court. Diba? Yung mga extreme DBS, ganyan sila gumawa ng propaganda. Oo, ganun. Ganyan sila gumawa ng propaganda, yung mga hindi connect, walang ganun. Yung mga extreme DBS. Ganyan. Ganyan gumawa ng propaganda. Labo nun, ang layo ng topic ng ICC sa UNCLOS. Malayo kasi dalawang magkaibang institutions. Permanent Court of Arbitration at saka International Criminal Court. Kaiba yan. So imposible magkaroon. Ang question ng sovereignty when it comes to territory ay iba when it comes sa sovereignty when it comes to jurisdiction, criminal jurisdiction. Magkaiba yun. Diyos ko. Nagkato mga dilaw na to. Makahirit lang eh. Pero ano ba talaga ang tunay na score? Ano ba talaga ang tunay na kwento? Ito po ang sinabi ng DOJ a few days ago. Parang 4 or 5 days ago. The country's top lawyer is sold in his stand to reject any form of cooperation with the International Criminal Court on a probe on the illegal drugs war of the past government. Even more, the Justice Department even hinted back then of arresting or taking into custody any ICC representative visiting the country. Then again, the House leadership's decision to consider rejoining the ICC has stunned many in both houses of the legislature, but was welcomed, understandably, by one former Senator Laila De Lima, as our Luisa Elisca reports. After Vice President Sara Duterte expressed her intent to reach the Department of Justice to insist on not cooperating with the International Criminal Court's probe, the DOJ reveals its stance on the issue remains, which is that the ICC has no jurisdiction over the Philippines. According to DOJ spokesperson Miko Clavano, the country remains as a non-member of the Rome Statute, and it has been its clear stand from the very beginning. I think dito po sa amin, sa DOJ,
Sa ngayon, ito pa rin po yung stand namin na wala pong jurisdiction ng ICC. Although, of course, magiging bukas kami if ever meron po tayong nakikitang pagbabago sa polisiya. However, despite these statements from Clavano, the DOJ's doors are still open on the investigation, but this should be studied thoroughly and accordingly to erase any perception of the government being seen as irresolute or two-faced in the eyes of the International Tribunal. Ayaw natin na mukha tayong balimbing, di ba? Siyempre, kailangan natin maging deliberate, kailangan natin pag-aralan ng mabuti para yung mga decision ho natin hindi makaka-apekto sa ating state. As a background, the DOJ earlier said they will be reaching out to the Office of the Executive Secretary for more clarity in line with the policies of the current administration on the issue. And to seek an answer if indeed the government is serious in rejoining the ICC. But for Solicitor General Menardo Guevara, rejoining the ICC is a policy decided not only by a particular branch of the government. This should be decided both by the executive and the legislative departments of the government. And on the resolutions filed within the Senate and the House of Representatives, he sees this as a sentiment and a non-binding expression. On the other hand, former Senator Laila De Lima, one of the critics of the previous administration who was jailed and has a pending case in court for allegedly involved in drug trade, sees no problem if the Philippines pushes to rejoin the ICC. Siyempre, pabor sa inyo yan eh. This is a way for the victims of the war on drugs to attain justice. Hindi dapat nagiging problema yung issue about the rejoining of the Philippines. Kasi unang-una, yung pag-withdraw pa lang is very questionable just to serve the interest of one man. Huy! Laila De Lima, may decision na ang Supreme Court dyan. Grabe to si Laila De Lima, oh. Questionable ang decision ng Supreme Court sa'yo? Lawyer ka, uy! Si Laila De Lima talaga, oh. May decision ng Supreme Court dyan? Questionable pa yon? Alis ka na. Alis ka na sa bar. Grabe to, si Laila De Lima. Unilateral withdrawal pa. Na-question nga namin yun sa Supreme Court. Oo, talo kayo. Really that the result of that study by the Executive Department would be positive na dapat bumalik na tayo sa ICC para ganap ng hustisya ang makuha ng mga naging biktima. Hindi kayo makapagkaso sa Pilipinas, no? For the nation. Di sila makapagkaso sa Pilipinas kaya ganyan eh. Oh, di ba? So malinaw ang sa side ng DOJ. Oo, sabi. Ano 'yun? Nakita kanina 'yun eh. Yan. DOJ insists ICC has no jurisdiction in the Philippines. Ano pa, dinagdagan pa yan ng sinabi ng ating Solicitor General. Ano yun? Ito yung sa sa sentimiento ng Congress. The House resolutions encouraging the government to cooperate if adopted are a non-binding expression of their sentiment only. Sentimiento lang pala yun. Anong sinabi ng presidente? PBBM reiterates ICC has no jurisdiction to conduct probe into former President Duterte's war on drugs. Linaw-linaw naman yarn. So malinaw naman. Why so hard to understand? Alam niyo mga kochero, I have a theory. Theory lang naman to. Theory lang naman. I think the other camp is desperate. Desperado na yung kabilang partido. Bakit ko nasabing desperado? Kasi they're throwing everything they have. They're throwing everything they have. Kasi mga kochero, kung totoo yung pulburon, it's too soon. Too soon to do that. Masyado pang maaga. Dapat, inintay muna nila yung 2025 na makaupo yung mga kaalyado nila para madaling makapagpa-impeach. It's too soon. Panic mode yan eh. Yan yung galawan ng panic.
Panic mode yan. Ito pangalawa, yung ICC. Itong sa ICC, feeling ko, this is a Hail Mary. Tawag na Hail Mary, di ba? It's a Hail Mary pass. Na umaasa sila na makuha yung simpatya ng tao sa pamamagitan ng ICC. Which I think, mga kutsero, it's a gamble. Sugal yan eh. Sugal yan. Bakit? Kasi hindi lahat ng tao naniniwala pa rin sa gusto nila. Nakikita ko nga sa sa comment section minsan sinasabi, hindi, pa-ICC na yan si Digong. Pa-ICC na yan para tapos na. Diba? Marami nagsasabi nun. Alam nyo ba? Anyway, hanggang dito lang muna tayo mga kutsero. Salamat po sa 1,030 nandito ngayon mga kutsero. Sana mas okay ang pakiramdam ko bukas, no? But I'll take a break na muna. Nakadalawang oras naman ako eh. So, I'll take a break na muna mga kutsero. Bukas na lang din ako mag-shoutout kung kaya ko mag-live bukas. Pero mga kutsero, huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa ating Coach Jarrett YouTube channel. Okay? At pa-follow tayo sa ating Facebook page. And I'll see all of you in our next live stream, guys. God bless. God bless you. See you next time. Bye.